Kabanata 4361. Si Soren Braff ay mabilis na tumakbo pasulong bago tinakpan ang art area ni Watson Braff na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Buhay siya. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi niya masabi ng maayos ang kanyang mga naiisip sa mga sandaling ito. Bawat isang aparato na nakakabit kay Watson ay mabilis na nagpapakita ng mga numero. Ipinapakita na ang kanyang mga vital signs ay ganap na normal. Si Maren Fales at ang iba pa ay lubos na nagulat. Buhay siya. Grabe. Paano? Paano ito posible? Si Harvey York ay kalmadong lumapit kay Maren bago itinaas ang kanyang baba. Siguraduhin mong ayusin ang lahat ng iba pa. Pumunta ka sa Fortune Hall kapag tapos ka na. Kakailanganin ko ng mga tao doon pagkatapos ng lahat. Isang oras ang nakalipas, si Harvey ay nakaupo sa upuan sa may pintuan ng ospital na nakapikit ang mga mata. Hindi mahirap ibalik si Watson, ngunit kinailangan ng maraming enerhiya mula kay Harvey para magawa ang ganoong gawain. Pagkatapos ng lahat, gumagamit siya ng mga teknik na natutunan niya mula sa digmaan. Naghihintay lang siya ng balita, umaasang matagumpay na mailigtas si Watson. Pagkalipas ng kalahating oras, si Soren ay lumapit na, at naayos na ang kanyang mga sugat. Humiram siya ng ilang damit mula sa gwardya ng ospital dahil ang kanyang kasuotan ay nadumihan ng dugo. Mabilis siyang lumapit kay Harvey bago lumuhod sa lupa ng walang sinasabi. Salamat, Master York. Aaminin ko, sabihin mo lang ang kailangan mo, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ang kahangahangang mga kakayahan ni Harvey ay nagpatibay ng loob kay Soren, na palaging itinuring ang lahat na mas mababa sa kanya. Mas mahalaga, nailigtas na ni Harvey si Watson ng 2 beses. Kahit gaano pa ka-ungrateful si Soren, alam niya kung paano magpasalamat. Masyado kang mabait. Mabilis na iniangat ni Harvey si Soren. Si Watson ay isang respetadong tao. Mabuti na lang na maayos siya. Naiintindihan ko. Tumayo si Soren at tumingin kay Harvey ng ilang sandali bago inilabas ang isang bote. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Master York. Pwede bang makakuha ako ng kaunting dugo mo? Pakiramdam ko parang ang dugo mo ay tagapagligtas. Kaya nitong gawin ang lahat. Pinandilatan siya ni Harvey ng kanyang mga mata. Sa tingin mo ba ay isa akong Diyos na may dugo na kayang magligtas ng kahit sino? Ang dahilan kung bakit ganito ang dugo ko ay dahil malakas ang aking life force para labanan ang masamang enerhiya. Bukod pa rito, magiging walang silbi ang dugo kapag matagal nang nawala ito sa aking katawan. Si Soren ay tila nagdududa. Hindi niya lubos na pinaniniwalaan ang sinabi ni Harvey, ngunit hindi rin niya nais na kontrahin ito. Si Harvey ay tila wala nang masabi. Hindi niya masabi kay Soren na malakas ang kanyang aura bilang isang mamamatay tao para talunin ang masamang enerhiya. Sa anumang kaso, gumawa ka na lang ng ilang mga talisman para sa akin. Hindi basta-basta susuko si Soren. Tatanggapin ko kahit ano na ibigay mo para sa proteksyon, pagbabago ng kapalaran, o pagliligtas ng buhay. Natural, buong tiwala si Soren kay Harvey sa mga sandaling iyon. Tumawa si Harvey ng mahina. Sige, ihahanda ko ang mga iyon para sa iyo kapag natapos mo na ang mga proseso. Wala akong mga gamit para ihanda ang mga iyon ngayon. Ngunit babalaan kita, maaaring hindi rin iyon gumana. Si Soren ay sobrang saya. Siyempre, ayos na iyon. Tumango ng bahagya si Harvey bago inilagay ang kanyang mga gamit sa tabi ni Soren na may ngiti. Tulungan mo akong alagaan ang mga gamit ko muna. Maliligaw lang ako. Siyempre, tumango ng bahagya si Soren. Tumalikod si Harvey at umalis. Pagkapasok niya sa banyo, biglang tumunog ang telepono na naiwan niya kay Soren. Tiningnan ni Soren Braff ang telepono ni Harvey York at nakita ang pangalan ni Thomas Burton sa screen. Hindi muna sinagot ni Soren ang tawag, ngunit tumawag ito ng ilang beses. Pagkatapos maalala na si Thomas ay driver ni Harvey, sinagot na rin ni Soren ang tawag dahil nag-aalala siyang may nangyari. Hello, Thomas. Si Master York ay nasa banyo. Masama ito. Nandito na ang mga demonyong iyon sa ospital ngayon.
Hindi man lang tiningnan ni Thomas kung sino ang nasa kabilang linya. Patuloy na naririnig ang mga sigaw ng kaguluhan mula sa telepono. Sabi nila gusto nila kayo ng misis mo ng buhay. Gusto nila kayong parusahan ng mas matindi pa sa kamatayan. Ilabas mo na ang misis mo, Sir York. Gusto ka nila ng buhay. Mas matindi pa sa kamatayan. Ang profesional na instincts ni Soren ay nagpagalaw sa kanya agad. Nasaan kayo? Nandito pa kami sa harap ng intensive care unit sa itaas. Kinuha na nila si Maya, pero narinig ang tunog ng isang taong dumura ng dugo bago sumunod ang serye ng nakakapanlumong tawanan at mura. Agad nagbago ang ekspresyon ni Soren at tinawag ang isang nurse. Pagkatapos ipaalam ang ilang mga bagay sa nurse at iwanan sa kanya ang mga gamit ni Harvey, dali-dali siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Mandy Zimmer. Magulo ang buong palapag. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, isang grupo ng mga bastos na lalaki ang nagsira ng buong lugar. Nagsampal pa sila ng ilang nurse, tinatanong kung nasaan si Mandy bago galit na lumakad. Ang namumuno sa grupo ay isang androgynous na lalaki na nagngangalang Ginny. Hindi man lang naglakas loob na pigilan sila ng mga gwardya pagkatapos makita ang matindi nilang presensya. Wala silang magawa kundi umupo sa sulok, nanginginig sa takot. Ang mga doktor at nurse ay sumisigaw ng takot habang umiiwas sila. Ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay nagkulong sa kanilang mga silid, takot na sumilip. Ito na ang patunay kung gaano kabrutal ang mga tao. Lumabas kayo, Harvey, Mandy. Nagpakita ng mapanuksong ngiti si Ginny. Sinabi ni Head Marlon na yayayain kayo sa midnight snack kung makikinig kayo. Agad na naabutan si Maya Lee. Sinubukan niyang magtago, ngunit ilang lalaki na ang lumapit at agad siyang sinampal ng malakas. Akala nila si Maya ang si Mandy. Pagkatapos, agad na kinandado ni Thomas ang silid ni Mandy matapos patayin ang ilaw at tumakbo sa sulok ng pasilyo upang tawagan ang telepono ni Harvey. Pagkatapos noon, tumakbo siya palabas na may dalang bangko, handang iligtas si Maya. Pakawalan niyo ako ngayon din. Hinila ng isang lalaki ang buhok ni Maya habang kinakaladkad siya sa sahig. Isang doktor ang naglakas loob na lumaban ngunit agad siyang sinipa sa lupa. Pakawalan mo siya, demonyo ka. Harapin mo ang kapwa mo. Tumakbo si Thomas, ngunit ilang lalaki ang agad siyang sinipa bago pa siya makalapit kay Ginny. Agad siyang binugbog at gamulong sa sahig. Hindi man lang tumingin si Ginny sa pangyayari habang hinila niya si Maya gamit ang kanyang buhok. Ikaw ba ang nanira kay Anthony Lee at nagdala sa kanya sa ospital, babae? Tanong niya ng malamig. Maganda ka naman. Kaya ka siguro nagawa iyon. Pero galit ako sa mga magagandang babae. Pagkatapos, pinalo ni Ginny si Maya sa mukha, pinapalipad siya habang nag-iwan ng maliwanag na pulang marka sa kanyang pisngi. Nasaan si Harvey York? Nasaan ang hayop na iyon na nagtatago? Palabasan niyo na siya dito. Ang pambabaeng enerhiya ni Ginny ay halo-halong may mabangis na tingin sa kanyang mukha sa sandaling iyon. Ang mukha ni Maya Lee ay sobrang maga habang siya ay lumuluha. Hindi pa siya nakaranas ng ganito sa buong buhay niya. Tumigil ka na sa kakaiyak. Akala mo ba pakikitunguhan kita ng maayos dahil maganda ka? Gusto ko ng malalakas na lalaki. Isa pang sampal ang ibinigay ni Ginny sa mukha ni Maya bago siya nito pinakawalan ng may pagkasukwem. Palabasan na itong babae na ito. Susunod na nating hahanapin si Harvey, sabi niya nang may malamig na ngiti. Gustong sabihin ni Maya na hindi siya si Mandy. Pero ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Hindi man lang siya makapag-usel ng isang salita. Parang isang tupa na napapalibutan ng mga lobo, walang laban siyang kinaladkad papuntang elevator nang hindi man lang kayang ipagtanggol ang sarili. Ang mga nurse na nakatayo sa hindi kalayuan ay umiiyak. Isang napakalungkot na eksena. Kinagat ni Thomas Burton ang kanyang mga ngipin, tinangkang bumangon nang muli siyang sipain pababa. Agad na sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig sa pangalawang pagkakataon. Nagtatago ka pa rin, Harvey. Nagliyab ng sigarilyo si Ginny at bumuga ng usok, nakangiti. Hindi ko gusto ang mga babae, pero gusto sila ng mga kasama ko. Kung hindi ka pa rin lalabas,
Huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Bumukas ang pinto ng elevator sa sandaling iyon. Tumigil. Paano kayo ng ahas? Si Soren Braff ay naglakad palabas ng may matuwid na anyo at malamig na tinitigan si Ginny at ang mga kasama nito. Paano nyo nagawang gawin ito sa gitna ng araw? Mga walang pinag-aralan kayo. Ako si Soren Braff, direktor ng Golden Sands Police Station. Inuutusan ko kayong tumigil agad. Direktor Braff, si Thomas ay sobrang natuwa habang nakahiga sa lupa. Ligtas na kami. Bumuga ng usok si Ginny bago niya sinipat ang uniforme ni Soren na pang security guard at pagkatapos ay natawa. Ikaw ang direktor. Anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ang direktor ng istasyon ng pulis, ako ang una sa pamahalaan ng lungsod. Ang tingin ni Ginny ay puno ng pagdududa. Hindi siya naniniwala sa anumang sinasabi ni Soren. Punong-puno si Soren ng tamang pananaw ngunit malinaw na nakauniforme siya ng isang security guard. Bakit nagpapakitang gilas ang isang security guard dito? Nakakatawa, humingi si Soren ng ibang damit ng tuluyang madumihan ng dugo. Hindi niya inakala na hahamakin siya dahil lamang dito. Binabalaan ko kayo, pakawalan niyo sila ngayon din. Sabi ni Soren habang malamig na tinitigan sila. Kung hindi, may karapatan akong barilin kayo. Oh, babarilan mo ako. Nagbuga ng usok si Ginny habang malamig na tumatawa. Takot na takot ako. Akala mo ba madali akong tatakutin? Ako ay isang mahiyain na tao. Kaya palagi akong gustong magkaroon ng seguridad. Halika, ipakita natin sa security guard na ito kung sino ang boss. Hinayla ng mga tauhan ni Ginny ang kanilang mga baril at itinutok sa ulo ni Soren. Pagkatapos ay lumapit si Ginny at sinampal si Soren pababa sa lupa. Paano nang ahas ang isang security guard na kagaya mo na sirain ang negosyo namin? Akala mo ba isa kang Diyos ng digmaan? Galit na tinangka ni Soren na lumaban, ngunit agad na tinanggalan ng seguridad ang mga baril sa kanyang paligid. Agad na natigilan si Soren. Bigla na lamang siyang sinipa ng isang lalaking mukhang mabagsik pababa sa lupa bago siya tuluyang binugbog. Sa loob ng ilang saglit, ang ulo ni Soren Braff ay puno na ng dugo, at ang kanyang mukha ay sobrang maga. Siya ay galit na galit, ngunit agad siyang tinutukan ng mga baril sa kanyang paligid sa tuwing susubukan niyang lumaban. Patuloy na nagpupumilit si Thomas Burton sa likuran. Tama na, siya si Direktor Braff. Oh, ganun ba? So ano? Ngumiti si Ginny nang walang pakialam. Hindi lang siya, kahit pa ang pinuno ng lungsod ang dumating dito, wala kaming pakialam. Bang! Nang akmang tatapakan ni Ginny ang mukha ni Soren, bigla na lamang may tumamang bangko sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Ginny bago niya ipangharang ang kanyang mga braso sa harapan niya. Bumagsak ang bangko sa sahig. Ngunit kinailangan ni Ginny na umatras ng ilang hakbang pagkatapos niyang saluhin ang hampas. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit. Sino sa inyo ang gumawa nito sa akin? Naririnig ang mga tunog ng sampalan sa paligid habang si Ginny ay galit na galit. Ang mga lalaking humihila kay Maya Lee ay nagsipagliparan. Makikita si Harvey York na tinatabig ang mga taong nakapaligid kay Soren pagkatapos. Sa wakas ay naligtas na si Soren. Ayos ka lang ba, Soren? Itinayo ni Harvey si Soren nang may paumanhin sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa nurse kanina, hindi niya malalaman kung ano ang nangyari. Hindi niya inasahan na mangyayari ang lahat ng sabay-sabay. Pagkatapos niyang maghilamos, dumating sina Ginny at iba pa at binugbog si Soren. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pinahid ni Soren ang dugo sa kanyang mukha. Pero sigurado akong hindi ganoon ang masasabi sa iba. Hindi kailanman inaabuso ni Soren ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nang magsimulang gumawa ng krimen ang isang grupo ng tao gamit ang mga ilegal na baril, naintindihan na ni Soren na hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung hindi niya lilinisin ang mga tao sa harap niya. Bahagyang tumango si Harvey habang tinatapik ang balikat ni Soren bago siya tahimik na lumapit. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin ang mga tao ko? Tanong ni Harvey habang nakatingin kay Ginny. Ikaw si Harvey.
Napagtanto ni Ginny at tinitigan si Harvey. Bakit ko kailangan ng lakas ng loob para galawin ang kahit sino? Sabi niya pagkatapos malamig na tumawa. Sinipat ni Harvey ang lalaking nasa harapan niya. Nandito ka ba para kay Anthony Lee? Inisip niya na iyon ang dahilan kung bakit nagpakita ang mga tao na may ganitong mga mabagsik na ekspresyon. Tama, sinabi ni Head Marlon na ang sinumang humawak sa kanyang kapatid ay kailangang magbayad. Nagpakita ng arroganting mukha si Ginny. Maaaring hindi mo alam kung sino si Head Marlon. Isa siya sa mga boss ng underworld sa lungsod, si Marlon Lee. Ang lalaking sinaktan mo ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Patay ka na. Lalong nanlamig ang mga mata ni Soren pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Marlon Lee, tanong ni Harvey nang may pagtataka. Hindi ko kilala ang taong iyon. Nakilala na ni Harvey ang iba't ibang mga prominenteng tao at pamilya. Hindi lamang niya tinatapakan ang mga korporasyong nagkakahalaga ng bilyon, ngunit kalaban din niya ang maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4365. Paano mo nagawang hamakin si Head Marlon ng ganyan, ikaw na bastos? Gusto mo bang mamatay o ano? Isang mabangis na lalaki ang nag-aapoy sa galit. Hindi niya matanggap na minamaliit ang kanyang amo. Pumulot siya ng basurahan at inihagis ito sa mukha ni Harvey York. Bam! Sinipa ni Harvey ang basurahan pabalik nang hindi man lang kumukurap at tinamaan ang ulo ng lalaki. Napuno ng dugo ang ulo ng lalaki bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hindi na nakipag-usap pa si Harvey habang nagkakagulo ang lahat. Lumapit siya at pinaalis lahat sa isang sampal bawat isa. Sa loob lamang ng 1 minuto ang mga mababagsik na lalaki ay nanginginig sa sahig ng walang tigil. Isang simpleng galaw lang ay sapat na para ipakita kung gaano kalakas si Harvey. Bastos! Pagkakita ni Ginny na sinampal ni Harvey ang kanyang mga tauhan na puno siya ng galit at takot. Hindi niya maisip na may ganito kalakas sa Golden Sands. Nang mapagtanto niyang isang dalubhasang martial artist si Harvey, mabilis na kinuha ni Ginny ang kanyang baril at inalis ang safety lock. Huwag kang gumalaw. Itinutok ni Ginny ang kanyang baril kay Thomas Burton. Gumalaw ka at papatayin ko kayong lahat. Inalis ng ilan pa ng natitirang tauhan ang safety lock ng kanilang mga baril bago itinutok kay Maya Lee, Soren Braff, at Harvey. Siyempre alam nilang lahat kung gaano kalakas si Harvey kaya't sinusubukan lang nilang pigilan siya. Nakapagtataka si Harvey. Hindi siya masasaktan ng mga baril kaya't hindi siya natakot. Hindi mahirap para sa kanya na harapin sina Ginny at ang iba pa. Ngunit kasali rin sina Soren, Thomas, Maya at iba pang inosenteng mga tauhang medikal. Magiging masama kung tatamaan ng mga ligaw na bala ang mga inosenteng tao. Pagkatapos ng lahat, walang mga mata ang bala. Paano mo nagagawang takutin kami gamit ang mga baril? Nagngangalit si Soren sa galit. Naramdaman niyang nilalagay sa matinding pagsubok ang kanyang dangal sa mga sandaling iyon. Alam mo ba kung sino ang tinatakot mo ngayon? Tumawa ng malamig si Ginny nang makita niyang epektibo ang kanyang pananakot. Sino ang may pakialam? Sumigaw siya sa isang arroganting tono. Kung magsasalita ka pa, ilalagay ko ang bala sa ulo mo. Huwag mong gawin, sabi ni Harvey. Siya ang direktor ng Golden Sands Police Station mismo. Wala akong pakialam. Walang silbi kahit siya pa ang hari ng Golden Sands. Dahan-daang lumapit si Ginny at inilagay ang dulo ng baril sa ulo ni Harvey. Tumigil ka na sa pagpapakitang gilas, bastos ka. Sinaktan mo si Anthony Lee kaya kailangan mo na magbayad. Naghihintay sa iyo si Head Marlon. Mabuti pa sumama ka na sa amin ng tahimik. Kung hindi, babarilan ko ang lahat ng nasa paligid mo bago ko iputok ang bala sa ulo mo. Kalimutan mo na kami, Sir York, sumigaw si Thomas nang walang kamalay-malay. Bang! Nagpakita ng malamig na titig si Ginny bago itinuro ang kanyang kamay. Agad na binaril ng isa sa kanyang mga tauhan ang binti ni Thomas. Sumabog ang dugo sa lahat ng dako nang mapaluhod si Thomas sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa sakit ngunit hindi siya sumigaw.
Nawala na ang kulay sa mukha ni Maya, at ang iba pang mga tauhan ng medisina matapos makita ang pangyayari. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit sina Ginny at ang iba pa sa paggamit ng kanilang mga baril ng walang babala. Mayabang na tinitigan ni Ginny si Harvey. Paano ba yan, sasama ka ba o hindi? Ano, hindi ka sumasagot. Gagawin natin ulit. Bang! Ngayon si Ginny na mismo ang bumaril sa kaliwang braso ni Soren. Ipinakita ni Soren ang isang masaklap at galit na ekspresyon ngunit wala siyang sinabi at kinagat na lamang ang kanyang mga ngipin. Ang buong pasilyo ay napuno ng amoy ng dugo at pulbera. Huling pagkakataon, itinutok ni Ginny ang dulo ng baril sa ulo ni Maya na naging sanhi ng pag-iyak nito muli. Sasama ka ba o hindi? Alam ko malakas ka. Alam kong mahusay kang lumaban. Pero gaano man kabiles ka, ilan sa kanila ang kaya mong iligtas? Kung patuloy kang lalaban mamamatay sila. Siyempre bihasa si Ginny sa ganitong mga bagay. Alam niya kung paano takutin ang mga katulad ni Harvey. Tungkol sa moralidad at katarungan wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga lamang ay pabagsakin si Harvey. Bastos, kung tatapusin mo siya sisiguraduhin kong maghihirap ka sa buong buhay mo. Pagsisisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Papatayin kita at ang lahat ng tauhan mo. Tinakpan ni Soren ang kanyang braso habang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Totoo ang sinasabi ko. Sinabi niya iyon na may aura ng isang elite. Ang ilang mga tauhan ay umatras ng walang kamalay-malay, na natakot sa matuwid na tono ni Soren. Agad nilang naisip at galit na tinitigan si Soren. Sa simula pa lang bakit sila natatakot sa isang lalaking binugbog na nila. Nakakahiya, pagsisisi, papatayin mo kami. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo nagagawang magsalita sa amin ng ganito? Tumawa ng malamig si Ginny at tinusok sa ulo si Soren gamit ang kanyang baril. Sa tingin mo ba matatakot mo ako? Siguro sa susunod na buhay mo. Binabalaan kita ng isang beses pa. Kung patuloy kang magsasalita, babuliin ko ang iyong mga binti at gagawin kitang isang gulay habang buhay. Gusto mo bang subukan? Magsisimula ng kumilos si Ginny. Gusto sanang lumaban ni Soren pero tinitigan siya ni Harvey at pinigilan siya. Si Harvey na karaniwang malupit ay nanatiling kalmado. Tama na, ang pakay niyo ay ako. Mga inosente ang mga taong ito. Isang gwardya, isang driver, at isang babae. Hindi niyo sila kailangan. Sasama ako sa inyo kay Marlon pero pakawalan niyo sila. Nagsalita si Harvey na kasing kalmado ng kanyang ekspresyon. Pero kapag hinawakan niyo sila, lalaban ako sa inyong lahat dito. Alam niyo ang kaya kong gawin dito. Naghinanakit si Soren pero naintindihan niya ang gusto ni Harvey. May mga baril sina Ginny at ang iba pa. Malalagay sa alanganin si Harvey kung magsisimula ang laban. Ang matalinong tao ay alam kung kailan hindi lalaban. Nakapagdesisyon na si Ginny ngunit plano na niya ang mga susunod na hakbang. Tinitigan niya si Maya na nakakunot ang noo. Wala siyang interes sa mga babae pero gustong-gusto ng amo niya ang mga inosenteng mukha tulad ni Maya. Nang makita ni Ginny ang malamig na tingin ni Harvey, alam niyang hindi magdadalawang isip si Harvey na lumaban kapag pinilit niyang isama ang babae. Malamang si Ginny ang matatalo kung mangyayari iyon. Nag-isip si Ginny tungkol sa sitwasyon sandali bago tuluyang nagdesisyon na huwag kalabanan si Harvey. Ilabas siya rito, malamig niyang utos. Plano niyang dalhin si Harvey bago maghanap ng ibang pagkakataon na kunin si Maya kalaunan. Alam na niya ang itsura nito, kaya hindi siya natatakot na tumakas dito. Pinilit si Harvey na sumakay sa likod ng Toyota Prado, isang baril ang nakatutok sa kanyang ulo mula umpisa. Umalis ang sasakyan agad pagkatapos. May masakit na ekspresyon sina Thomas at Maya. Tinakpan ni Soren ang kanyang braso at humingi ng tulong sa isang nurse para lagyan ng benda. Pagkatapos ay nagdial siya ng numero sa kanyang telepono. Ipadala ang mensahe. Kunin ang SWAT team. Makaraan ang kalahating oras, sa loob ng isang villa sa gilid ng lungsod. Ang klasikal na villa ay nasa tabi ng mga bundok at ilog. Matataas na pader ang pumapalibot sa buong lugar. Mga electric wire,
spotlight, at mga patrol officer ang makikita saan man. May mga asong lobo rin na nagbabantay. Ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na ang lugar na ito ay parang isang kampo ng militar. Sa totoo lang, ito ang kasalukuyang tirahan ni Marlon. Dalubhasa siya sa paggawa ng mga iligal na negosyo tulad ng protection rackets, pagbuo ng mga gang, at pangungulekta ng pera sa pamamagitan ng dahas. Karaniwan din na sikreto ang kanyang mga pagtitipon. Pinilit na palabasan si Harvey mula sa kotse ni Jeannie at ng iba. Maraming tao ang nakaluhod sa konkretong sahig sa may pasukan, na parang may mga utang. Ano ang tinitingnan mo? Akala mo ba pwede ka lang basta-basta tumingin? Sigaw ni Jeannie kay Harvey, saka siya hinila papunta sa gilid ng bulwagan. May mabangis siyang ekspresyon, at kumbinsido siyang walang laban si Harvey dahil nakatali ng husto ang mga kamay nito. Hindi yun ininda ni Harvey. Gusto niyang makita kung anong klaseng lugar ang tinutuluyan ni Marlon para magawa niyang ayusin agad ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa gilid ng bulwagan. Isang karatulang may nakasulat na Loyalty Hall ang nakabitin sa pader. Isang gintong rebulto ang nakatayo sa gitna ng bulwagan, na napapalibutan ng mga bulaklak. Nasa paligid ang mga upuang kinaroroonan nina Anthony at Raven. Balot ng benda ang kanilang buong katawan. Malinaw na hindi pa sila dapat makalabas ng ospital. Ngunit upang masaksihan ang hindi magandang kapalaran ni Harvey, nagpunta sila rito ng walang pag-aatubili. Pagkarinig na nahuli na si Harvey ni Marlon, determinado silang magpunta rito kahit pa egapang ang sarili. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikitang maghirap si Harvey. Magiging masaya lamang sila kapag nakita nilang durog-durog na si Harvey. May marami pang tao sa paligid nina Anthony at Raven. Ang mga taong ito ay labis na napahiya sa Royal Clubhouse, at narito sila upang bawiin ang kanilang dignidad. Bukod dito, may ilang magagandang kababaihan na nakatayo sa likod ng karamihan. Makikita ang kanilang matatalim na tingin sa likod ng kanilang magandang make-up, mula sa kung saan ay ramdam ang kanilang taas noo na pag-uugali. Nang makita nilang pumasok si Harvey, sumili ang saya sa kanilang mga mata. Noon, palagi siyang umaasta na tila walang makakakontra sa kanya. Ngunit sa isang iglap, siya'y naging isang bilanggo. Isang tunay na nakakaawang tanawin. Ang mga katulad niyang taga-probinsya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong umangat sa isang lungsod tulad nito. Nananatiling nakatago si Marlon, sapagkat naniniwala siyang walang karapatan si Harvey na makita siya. Hindi mo inasahang magkikita tayo agad, hindi ba? Natawa si Anthony habang hinahawakan ang kanyang ulo. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kayang labanan ako. Hindi lang ngayon. Wala kang karapatang kalabanan ako kahit sa 10 buhay mo. Nag-aastang matapang ka noong nasa Royal Clubhouse. Bakit ka ngayon naging duwag? Dahan-daang lumapit si Raven kay Harvey at tinapik-tapik ang mukha nito. Anak ng tinapa ka, akala mo ba makapangyarihan ka lang dahil kaya mong talunin ang ilang tao? Sasabihin ko sa iyo isang bagay. Malalim ang tubig dito, sa Golden Sands. Wala kang magagawa, kundi ang lumuhod. Bukod dito, isa ka lang mangmang na kabataan. Anong karapatan mong magpakitang gilas dito? Ako mismo ang gagawa. Binugbog mo ang ulo ko gamit ang bote ng alak. Papabali ko ang lahat ng 10 daliri mo. Humithit si Raven ng kanyang sigarilyo at ibinuga ang usok. Tiwala ka sa akin. Pasasayahin kita ng husto. Isang malademonyong tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig matapos niyang sabihin ang mga iyon. Nanatiling kalmado si Harvey, hindi nagpadala sa mga banta. Ilang mga magagandang babae ang ngumiti nang may pang-aalipusta nang makita ang ekspresyon niya. Inisip nilang magaling lang talagang magpanggap si Harvey. Hindi pa rin niya inaamin na natatakot siya kahit ganito na ang sitwasyon. Ano ang silbi? Anong kaangasan? Iyan nga, wala namang dapat ikatakot. Hindi kita gagalawin sa ngayon. Nakangiting nanunuya si Raven habang pinagmamasdan ang malamig na ekspresyon ni Harvey. Itinaas niya ang baba ni Harvey gamit ang kanyang daliri. Kapag bumalik na ang babae mo, sabay na namin kayo natatapusin. Hindi ba't ikaw ang asawa ni Mandy?
Hindi mo man lang siya ginalaw matapos mo siyang pakasalan ng 3 taon. Well, makukuha mo na ang hinihiling mo. Ipapanood namin sa iyo ang babae mo sa yakap ng ibang lalaki. Ang ganda ng tanawing iyon. Hey, hey, hey. Huwag kang magalit. Huwag ka ring malungkot. Pagkatapos ng lahat, wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran mo ngayon. Dulot ng labis na kahihiyan kay Harvey sinabi ni Raven. Para sa kanya, walang saysay ang pisikal na pagpapahirap kay Harvey. Sa halip, nais niyang maglaho ang kaluluwa ni Harvey, at nais niyang gawing impyerno ang buhay nito. Tanging sa ganoong paraan siya magiging masaya. Ngumisi si Anthony, at mayroong wretched na itsura sa kanyang mukha. Amoy ko si Mandy. Thirst, thirst, thirst. Tulad ng inaasahan mula sa isang babaeng mula sa pamilya ng mga kilala. Talagang kahanga-hanga. Mamamatay siya at magiging isang magandang multo pagkatapos nito. Nang marinig iyon, ang mga lalaki sa paligid ni Anthony ay nagtawanan. Ang ilan sa kanila ay lumunok pa ng kanilang mga asul na tableta, na may masama at puno ng kasabikan sa kanilang mga mukha. Tuloy lang sa pagtawa, hindi ninyo na ito mauulit mamaya. Napabuntong hininga si Harvey, hindi siya nagalit, kundi nahabag lang. Maikli na nga lang ang buhay, pero pinili pa ninyong paikliin ito. Hindi lang walang takot si Harvey, pero nagpapakita pa siya ng awa. Nang makita ito, galit na lumapit si Ginny sa kanya. Isa kang bilanggo dito, gago. Anong punto ng pagmamalaki mo ngayon? Tumawa ng malamig si Raven. Sinasabi mo bang dumaan kami sa shortcut? Ikaw ang gumawa niyan. Tumawa ng malakas ang mga magagandang babae matapos marinig ang sinabi ni Raven. Sa kabila ng pagiging bilanggo, mayabang pa rin si Harvey. Akala nila'y walang alam ang manugang na ito. Nagsimula silang magwagayway ng kanilang mga telepono, hinihintay ang sandaling luluhod si Harvey. Nakakainis ka na sa akin, bata. Naglakad si Ginny palapit kay Harvey na may mapang-asar ng ngiti. Magmakaawa ka, at ipapakiusap ko kay Happy Marlon ang buhay mo. Baka bigyan ka pa namin ng pangalawang pagkakataon pagkatapos namin kay Mandy. Siyempre, nais ni Ginny na bawiin ang kanyang dignidad na nawala sa ospital noon. Tabi, agad na itinulak ni Harvey si Ginny nang walang alinlangan. Bam! Bumagsak si Ginny sa isang sofa, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lakas ng tama. Nagtangkang bumangon kaagad, ngunit kitang-kita sa mukha niya ang hirap. Lahat ay natulala, gulat na gulat. Sino ba naman ang gagawa ng ganoon habang nasa pagkakabilanggo siya? Para bang hinahangad ni Harvey ang kamatayan. May ilang mukhang mabagsik na mga lalaki na mabilis na sumugod at hinawakan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Harvey, galit na galit. Paano mo nagawang gawin iyon dito? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Hinawakan ni Ginny ang kanyang tiyan habang tinuturo si Harvey. Pagkatapos, kinuha niya ang isang machete mula sa harap ng gintong estatwa at ngumisi ng malupit. Hawakan niyo siya para sa akin. Puputulan ko ang kanyang tainga. Tingnan natin kung mayabang pa rin siya pagkatapos nito. Sinubukan ng mga tauhan ni Ginny na hawakan ang binti ni Harvey, pero sila'y tinadyakan lang palayo. Kung ako sa'yo, tatakbo na ako ngayon. Payapa ang mukha ni Harvey. Kung tama ang hinala ko, malapit na kayong masaktan. Kung hindi nyo gagawin ngayon, wala na kayong pagkakataon para makatakas. Masaktan. Tiningnan siya ng mga magagandang babae ng may pagmamataas. May ilan na sumimangot, may ilan na tumawa, at may ilan na tinitingnan si Harvey ng may paghamak. Sa totoo lang, matapos maging isa si Marlon sa mga boss ng Golden Sands, walang nang ahas na hamanin siya o ang kanyang posisyon. Bukod pa roon, sinusuportahan si Marlon ng Blazer Estate. May isang tanyag na tao na kumokontrol sa kumpanya. Ang taong iyon ay may koneksyon sa buong lungsod. Hindi naniwala ang mga tao na may sinuman sa Golden Sands na magkakaroon ng lakas ng loob na kalabanan si Marlon. Dahil dito, sila'y nagtawanan. Tinatakot mo ba ako, gago? Wala kang karapatang gawin yan. Boom! Nang halos hampasin na si Harvey ni Ginny, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang tunog ay nakakatakot,
sapat na upang takutin ang lahat. Kasabay nito, narinig din ang mga tunog ng makina ng sasakyan, helicopter, at baril. Nagsimulang marinig ang mga sigaw ng sakit sa labas. Maging ang mga pinakamatapang na wolfhound ay hindi nang ahas na tumahol sa sandaling iyon. Lahat ay alam na ito ay isang panig na paglusog. Bam! May isang taong bumukas ng pinto ng mabilis, halatang kinakabahan. Masama ito, Ginny. Narito ang mga pulis. SWAT team ito. Kabanata 4370. Nang marinig ito, lahat ay nanginig. Nababalot ng takot ang kanilang mga mukha. Kalmado lang na tiningnan ni Harvey si Ginny at ang iba pa. Mukhang tapos na ang oras nyo. Nagulat ang mga magagandang babae kay Harvey. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kaeksakto ang hinala ni Harvey. Ang buong villa ay ngayon nasa kaguluhan. Bawat pintuan ay binuksan ng mga pampasabog. Ang lugar ay mabilis na napaligiran at walang nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Si Anthony, na dating mayabang ilang minuto lang ang nakalipas, ay napatigil sa takot. Paano nakarating dito ang mga pulis? Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Hindi ba nila alam kung sino ang nagmamay-ari ng lugar na ito? Gusto ba nilang matanggal sa trabaho? Mabilis na sinubukang tawagan ni Raven ang iba para humingi ng tulong, pero napansin niyang wala ng signal. Kahit nandito pa ang SWAT team, may nagsabi pang direktor daw siya ng estasyon ng pulis dati. Akala ba nila'y madali akong lokohin? Agad na bumalik sa sarili si Ginny. Nanggagalaiti siya sa galit. Huwag kayong matakot, mga kasama. Lalabas tayo ng sabay-sabay. Siyempre, iniisip ni Ginny na mga kakampi lang ni Harvey ang nagpapanggap. Nagising din ang mga lalaki at agad na kinuha ang kanilang mga baril, handa nang lumabas. Samantala, tuwang-tuwa ang mga magagandang babae. Para bang si Ginny ay isang bayani mula sa telebisyon. Kasabay nito, tinitingnan nila si Harvey ng mayabang, na para bang sinasabi na kahit anong suporta pa ang dumating, wala itong magagawa. Magpatuloy ka lang sa pagpapanggap. Bang, bang, bang. Nang magsimulang lumapit ang mga tao sa pinto, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Bumagsak sila sa lupa at umungol sa sakit. Wala sa kanila ang may kakayahan pang lumaban. Nagulat sina Ginny at ang iba pa. Ang kanyang malalakas na tauhan ay napatumba sa loob lamang ng ilang segundo. Pumasok si Soren kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nakasuot na siya ng uniforme. Mukha siyang napaka-dignified, at ang badge sa kanyang balikat ay sapat na upang takutin ng napakaraming tao. Nakikilala mo pa ba ako? Lumapit si Soren kay Ginny at sinampal siya. Ikaw, napatigil si Ginny, nanginginig sa pagkabigla. Hindi ka ba isang security guard lang? Sampal. Agad na sinampal ni Soren si Ginny pababa. Tandaan mo ang pangalan ko ay Soren Braff. Ako ang direktor ng Golden Sands Police Station. Nang marinig ang mga salitang iyon, hindi maiwasan ni Ginny na tingnan ang badge sa dibdib ni Soren. Nang inig ang kanyang buong katawan at nawalan siya ng malay sa sobrang takot. Siya pala ay totoong direktor. Paano nangyari iyon? Si Ginny ay nabalot ng lubos na pagkabigo. Alam niyang nakabangga siya ng isang taong hindi dapat kinakalaban. Hindi lang siya, pati si Marlon at Anthony ay madadami. Ito'y hindi na mababawi pang pinsala. Kung wala si Soren na humihila ng mga koneksyon, base sa kanilang mga krimen, sila'y dapat barilin ng 1,000 beses. Maging sina Raven at Anthony ay gulat na gulat. Hindi nila inakala na sa simpleng pakikipag-away kay Harvey, makukuha nila ang atensyon ng isang napakalaking tao.